napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Huwag mo sitayin yun. Maging proud ka lang doon dapat. Pasok ka bilang DepEd Secretary. Ay, so syempre, eto, no? Tapos na tayo doon. Sa ganon. So ngayon, ang papanorin natin, alam naman natin na talagang sisibol yung mga against dito sa ano na to, yung mga against dito. Syempre, unang-una magiging against eto. Ayan na siya. Yung mga magiging against dito. Oo. President Sara Duterte dito nga sa... Dahil dito na ako from the top. Ito nga Correspondent Bril Montalvo. Bril, anong balita dyan sa Davao? Patrick, magpangapon sa inyo, nakikaliwa yun sa Cagayan de Oro. Okay, Bril? Okay, we're getting some feedback. I don't know if you can improve. There's something you can do para ma-improve yung yung feedback natin. Dahil gusto kasi namin malaman. Parang narinig ata ako ng TV5 ngayon, pinapaayos na nila yung audio. Gago! Galing, no? Narinig agad nila ako. Bril, number one, paano sinabi yung konteksto, no? Paano sinabi ni VP Sara Duterte itong tatakbo yung kanyang tatay, dalawang kapatid for senator in 2025? Patrick, kanina nga... Huwag pala yan. Pangit. Ito to. Bata. Kilala niyo yan. Ha? Kilala niyo to. Kilala niyo. Ha? Kilala niyo yan. Bata yan ni Ma'am Sitars. So, syempre, kailangan mag-ano agad. Push mo yan. Oo, kailangan batikosin mo yan kasi hindi pa pwedeng ganyan. Kailangan batikos agad yan, ha? Okay. Ito. Nakaboring na palatuntunan sa balat ng social media. Si Katunying po ay sumusulpot-sulpot na lang ngayon. Alam mo. Hindi na ako nakakaupo sa harap ng laptop ko eh. Dahil sa lagi kami ni John, mas madalas nasa kalsada o kaya naman meron kaming ipa rin tayo. Ayun, kalita po ngayon, hindi lang natin malaman kung totoo. Alam niyo naman, minsan good time lang, minsan totoo. Pero ito po, galing sa bibig ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na tatakbo daw po sa pagkapangulo. It's confirmed. Sabi niya, confirmed na tatakbo daw po sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagkapangulo. Pagkasenador, ngayon, Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 elections at ang kanyang mga kapatid na lalaki. Na sina Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste Duterte. Ngayon, at siya daw po ay babalik na sa pagka-alkalde ng Davao. At tama ba intindi ko? Tapos si Baste tatakbo naman daw presidente sa 2028. Ngayon. At hindi, no? Ganun lang talaga. Ulitin natin, ha? Alam nyo, si Mike Abe tsaka ito, hindi nagkakalayo ng vlog. Ikukwento muna. Alam na namin yun kinukwento. Nasa balita nga, ikaw na nagsabi, tapos kukwento mo pa. Tapos ulitin mo pa. Ano ba talaga? Uy! Okay, maraming salamat po, Mama Raquel Bulesa. Maraming salamat po. Silent supporter sis Banatero. So, maraming salamat po. Thank you po, ha. Oo. No? Si Mike Abe, tsaka to si Kakuting. Pare-parehas to nung ikukwento pa, ulitin pa daw. Josa Marie Katrina Groyon po, Nenit. Thank you po sa inyo. Dapat konti lang nanonood chat araw sa mga Vice President Sara Duterte na tatakbo daw po sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Okay. Ang kanyang ama, si PRRD. At ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina
Mayor Baste at Congressman Pulong. Oh, ano? Matindi, no? Ano? Hindi, paglaruan muna natin to, ha? Ano paglaruan? Ha? Ano sabi mo? Baka ikaw paglaruan ko dito, magdemanda ka. Gago! Paglalaruan? Ikaw, Katunying, paglalaruan mo ang mga Duterte? Paglaruan muna natin, paglaruan, ha? So, sige. Paglalaruan, pagbigyan. Kunwari lang mananalo yung 3 Duterte. Ngayon. Ha? Kunwari mananalo yung 3 Duterte. Kunwari lang naman, mananalo sila. Ito, sige, kunwari lang naman. Kawawa kayo. wala na kayong mga wala na kayong mga 15-30, hoy. Di umano, ha? Hindi ko alam kung kasama si Katunying doon, ha? Pero, syempre, yan ang mga sabi-sabi at nandun na rin yan sa live natin na mga vloggers ay inuutusan nga daw. Ito naman, hawak to ni Ma'am si Tars. Kung si Titi nga, nasa ibang bansa na, no? Nag-aaral, pinaparal nga daw doon ni Ma'am si Tars. Ewan ko dito kay Kakuting. Malay din naman natin, no? Baka naman matino naman tong vlogger. Pagkatapos, mananalo si Camille Villar. Hindi makakasama niya doon si Senator Mark Villar. Di 2 pamilya, 3+2. Tapos, magkapatid na, kung mananalo si Pia Cayetano, magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. So, 3 pamilya na yun. Pang-4 na pamilya, Jinggoy Estrada at JB Ejercito. So, 5 kabit-kabit na yun, ano? At, eto matindi. Pagka po nagkatuluyan, tatakbo po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Pag nanalo din yun, Tulfo yun eh. Tapos, andyan pa si Senator Raffy Tulfo, anak ng bakang dalaga, nagkaloko-loko na. Hindi, alam mo, Katunying, bago ka sana magsalita ng ganyan, isipin mo magpinsan si Romualdez tsaka si Marcos, ha? So baka, hindi kasi baka dumidepende lang siya sa magkapatid. Alalahanin mo, magpinsan, magkamag-anak din yan. Baka ang alam ni Katunying, yung magkakapatid lang ang magkakamag-anak. Yung magpipinsan, hindi. Alalahanin mo, ha? Mas di hamak na brutal yun. Presidente ang isa, House Speaker ang isa. Ngayon, kung ano ka naman, yung katulad ng mga sinasabi ng mga dugyot vloggers dyan na magiging parang ano na daw, ginawa na daw, anong tawag doon? Yung ginawa na daw tambayan, no? May parang ginawa na daw tambayan na magkakapatid ang gobyerno pag nangyari daw yun. Parang ginawa na daw nilang family bonding ang gobyerno. Si Ulol. Ito, puro kang wento, walang wenta. Family bonding ang puta, makapag-deliver ka lang ng walang kwentang salita, no? Family bonding ang puta, apakababaw lang analyze mo, hayop ka. Anong family bonding? Sira ulo ka ba? Bakit? Tatakbo ba yung nanay nila? Hindi naman, Paano naging family bonding yun? Hayop ka. Dito to, ang dami dyan. Si Speaker Romualdez, pinsan niya si Marcos. Ang bali-balita nga, di umano, baka tumakbong Vice President si Lisa, Vice President niya Vice President siya ni Tamba. Gago! Kasi sa Bicol, ang laki ng tarpaulin ni Lisa Araneta Marcos doon. May bali-balita lang naman, di umano, natatakbo etong si Lisa Araneta Marcos, aka Ma'am Shitars, sa pagiging Vice President sa 2028. Banshot ka! Bang, bang, bang! Kung si Maring Lenny may hami-hami wave, si Ma'am Shitars may Reagan. Bad shot. Alam niyo, natatandaan niyo guys, yung hami-hami wave ni Lenny Lugaw, 'di ba? Gumanong-ganon pa 'yan, Hami wave, munta nga. 'Di ba? Si Ma'am Shitars naman, Reagan.
mga animation lovers ba kayo? Mga cartoon lovers ba kayo? Hype kayo? Anak ng teteng to, no? Talagang, aminado naman kami, no? Na talagang ito yung pupunain nila dahil sa magkakapatid. Nanay Morning Dew, shoutout ko na lang kay mamaya yung iba dyan, ha? Garski, kay Jail, sino pa yung mga nandiyan? Basta shoutout ko na lang kay mamaya. No? Alam naman na natin na yun yung pupuntiryahin ng mga dugyot vloggers, ng mga katulad nito yung bataan ni Ma'am Shitars. Talagang pupunayin nila yan yung pagiging magkakapatid or magpapamilya na uupo sa gobyerno, no? Alam nyo, kung ganun man lang, kung ganun naman, kahit naman sino, o kahit Patulpo yan, kaya Tano, kahit pa yan kung sino dyan, no? Na tawag dito, na uupo, kung maganda naman yung kakahinat na ng Pilipinas, kahit na magkakapatid yan, walang problema ho. Diba? Uy. Walang problema dun. Ang masama niyan, katulad ng magpinsan. 'Di ba? Na si Tamba at si Bangagers. Kita niyo magpamilya na sila, ha? Ang tanong, may ginagawa bang maganda sa bayan? Wala. 'Di ba? Yun yung yun yung punto diyan. No, kahit na magkakapatid sila diyan, kung maganda nga yung kasi sa Davao nga lang, ganda ng kinakahinat nandun eh. Paano pag yung mga yan, talagang inadapt nila sa buong Pilipinas yung ginawa nila sa Davao, di napakaganda nun lalo, di ba? Kaya, alam nga. Oo. Ano daw to? Puta na, solid DDS daw. DDS solid, tas nang babash. Okay, hayaan nyo na yan, Hayaan nyo na yan, guys. Tuloy natin to. Ano na nangyari? Uy, loko ka, Tunying. Hindi mo naisip yung sinasabi mo, patama sa magpinsan yan. Ay, si Raulo, hindi nag-iisip to. Diyan lang ang tubig dyan. Inom muna akong tubig. Iinom lang muna akong tubig, mga kababayan. Ano ba nangyari? Ang corny mo. Cayetano, Villar. Uy, ulit na naman, no? Ejercito Estrada. Tapos Tulfo. Tapos 3 Duterte, no? Patindi. Nano Malyari, Habi. Ay, pero ako alam ko na may political following po, malaki pang po ang political following ng mga Duterte po, especially sa Mindanao. Ako, naniniwala po ako doon, mga kababayan. Yun pa pala, 'di ba? Si Amy, kapatid ni Marcos. Naging corny na yan nung bumaluktot ang prinsipyo. Wala Sir Diego, alam nyo, dyan yung pa mapag-ahalataan. Di ba dati, ang galing nito ni Katunying. Oo, kahit yung ano pa siya, yung hindi siya one-sided katulad ngayon. No? Nung kahit saan bumabanat siya or nagbibigay siya ng opinion, puta na, ang galing nito ni Katunying. Tingnan nyo ngayon, naging tanga na. Gago! Diba? Naging tanga na. Samantalang dati, puta na, lagi kong pinapanood to sa unang hirit. Na-interview niya pa nga si yung Bagong Bayani, di ba? Interview niya pa doon. Okay pa siya doon nung panahon na yun. Tingnan nyo ngayon, no? Kahit yung tawa, pilit eh. Ay, nako. Mainam na rin ako. Iniisip ko kasi ngayon kung nagpapapaniwala po kayo sa survey, kung titingnan po natin, malakas pa talaga ang mga Duterte sa... Kung magpapaniwala pa kayo sa survey, okay naman ang survey. So, ibig sabihin kapag Duterte, fake ang survey. Kapag si Romualdez or Marcos, okay ang survey. Kalukuhan mo. Sa Mindanao, pero pag binasa niyo po ang mga numero sa Luzon especially at Metro Manila, may following pero hindi kasing lakas katulad dati, no?
But of course, maaaring magbago yan pagka may Tingnan niyo yung pagiging eto Katonying, hindi na wala naman akong problema sa bukod sa may problema ka ha. Eto lang Katonying, no. Luzon, no. Sige, sabihin na natin, Luzon ay mababa ang survey. Kasi paano hindi bababa survey ni BP Sara or ng mga Duterte sa Luzon unang-una nandiyan kayo. 'Di ba? Tingnan niyo, isipin niyo maigi to. Kung sa Luzon ay mababa ang survey ng mga Duterte, tapos Visayas, Mindanao, lintik ang survey doon, mataas. So, 'di ba parang wala namang problema? Wala namang epekto yun Hindi ko naman sa nilalait ang Luzon. Pero kung pagsamahin mo ang Visayas tsaka Mindanao, kabahan kayo niyan. Kaya unang-una mga tiga Luzon kayo talagang kontrolado niyan. Oo. 'Di ba? Kontrolado ninyo lahat 'yan, Luzon 'yan paano yung Mindanao? Paano yung Visayas? Ultimong Tacloban mas mataas ang ratings ni Tulfo kaysa kay Tamba. 'Di ba? Kaya doon pa lang panalo na. So kung babasi kayo sa Luzon, tingnan niyo katangahan niyo, babasi kayo sa Luzon. Hindi nyo inisip yung dalawa, yung Visayas at Mindanao. Kahit na sobrang baba ni BP Sara sa Luzon, kung angat naman siya sa Visayas, Mindanao, anak ng teteng, wala na, tapos na. Gago! Di mamaya, ang masama pa nito, yung binabanggit mo na mababa ang mga Duterte sa Luzon, baka mamaya minanipula nyo pa yan. Kaya masama dyan. Para i-mind condition yung mga tao. Kasi talaga hindi totoo naman Alam niyo kung bakit ganito yung strategy ng mga tansu vlogger, ng mga anti-Duterte, na kesyo mababa daw, wala daw tiwala. Kasi nga, alam niyo yung mga tao, yung mga ibang mga kapwa natin Pilipino, bumabase lang kapag marami ang suporta. Yung tipong yung tipong eto butuhon, eto yung iboto natin kasi maraming supporter to. Sa survey mataas to sa mababa yan sa Luzon, wag natin yan iboto. Doon tayo sa kabila kasi mataas ang survey doon. Diba kadalasan hindi ko naman nila lahat pero may mga Pilipino, may mga kapwa tayo Pilipino na diyan bumabase sa putragis na ganyan na mindset. Gago! No, na kesyo halimbawa, 'di ba? Kahit hindi naman halimbawa may rally ang Marcos. Sobrang dami kasi may mga artista Gago! So ngayon, i-drone yun. Daming tao, daming botante ni Marcos. Pag suotin nyo ng pula yan, pula, wag green wag puti. Pag papasok sa entrance, free. Kapag nagpula, pero kapag nagputi, o kaya green, pabayarin nyo. Gago! Diba? Ngayon, i-drone yun. Ngayon, ipapareaction sa mga tansu vlogger yun. Daming supporters ni Marcos. Ang daming supporters ni Marcos. Gago! Kawawa ang Duterte. Gago! Ngayon, yung ibang mga supporters, yung mga ibang botante, doon na tayo kay Marcos, maraming nanonood sa kanila. Hindi nila alam na ginawa silang tanga, kaya maraming tao doon, una-una, maraming mga kabataan doon kasi may mga artista doon. Kahit na si Rendon, ang daming galit kay Rendon. Kapag pumunta si Rendon sa mall, ang daming nagpapapicture Kahit galit na kay Rendon, nagpapapicture pa rin. Vlogger pa lang yun hindi artista. Paano kapag artista na? Di ba? Yun yung mindset nitong mga hinayupak na to. Yung mga deklarasyon na. Katulad yan, nagdeklara po si VP Sara para sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi pa pwedeng tumakbo si Kitty no. Kung nagkataon pa silang lahat na ano ba nangyari sa bayan natin mga Katonying, ba't mo pinapatamaan si Amy Marcos, si Bongbong, tsaka si Romualdez? Magkakamag-anak yun. Si Raulo ka din Mapapagalitan ka niya ni Ma'am Sitar. Sige ka. Love you.
Gago! Ha? Katunying, naku po, mababudget ka kay Ma'am Shitars niyan. Bakit mo pinapatamaan si Marcos, si Bongbong, si Aimee, tsaka si Romualdez? Magkakamag-anak yung mga yan. Naku po, delikado ka dyan, ha? Ang masama niyan kapag umupo pa si si Lini. Si Lini sa pagiging Deputy Secretary, di apat na sila. Hindi niyo ba alam kamag-anak ni Lisa Marcos si Leni Robredo? Hindi niyo alam yun no? Hindi ko rin alam Gago! Ay. Mga babayan. Sa bagay, ano pa ba? Oy, mag-like kayo ba? Ano ba kataka-taka? Ano ba kataka-taka? Pag tiningnan niyo po ang politika dito sa atin sa bansang ito, ang mayor, yung lalaki, vice mayor, babae, o kaya yung anak, konsihal, anak, asawa, Okay. Kaya nga gusto ni Ma'am Shitars ganyan Diba? Kaya nga yan nga gusto ng mga boss mo Ay, sorry. Di umano. Yan nga gusto nila Pagtapos ng termino ni Bongbong Marcos, ang susunod kung hindi si I guess syempre medyo bata pa si Sandro, kaya gusto i-extend yung termino. Ngayon bata pa nga si Sandro, kaya si Romualdez muna. Mukhang hindi papasa yung gera-gera. Pag hindi pumasa yung gera-gera sa Pilipinas ng China, kasi kapag nagkagera wala na nga namang eleksyon, tuloy-tuloy ang termino ni Marcos. So maantay ng edad ni Sandro yung pagpalit niya sa kanyang ama. Ganyan din naman plano ni Marcos bakit ba't mo binabanatan sila Marcos? Si Raulo ka. Gago! Si Raulo ka, tunying binabanatan mo yung asawa ni Ma'am Shitars Yan ang plano nila, bakit mo binubuko? Si Raulo dito binubuko yung plano ng mga amo niya. Wala Yan na yata ang sitwasyon ng politika dito sa atin. Sabihin nila, ano ba masama sa political dynasty? Gagawin nyo. Ano ba masama? Kung nagpe-perform naman ang dynasty, ano masama? Ibinoboto ng tao. Ang masama, kasi may dynasty na dyan, yung magpinsan na Romualdez at Marcos, ang masama dyan, Katunying, wala pa rin nagagawa. Tapos, ang tagal-tagal ng may dynasty dyan sa gobyerno, bakit ngayon ka lang gumawa? Gago! Ulitin ko ang tagal na ang may dynasty dyan sa gobyerno. Noon pa man, wala pa ang Duterte at wala pa yung declare ni VP Sara. No, andyan ng Marcos, ang Romualdez at Marcos, pero wala kang nasabi. Andyan yung Tulfo, yung Cayetano, yung Estrada at sino pa. Sino pa ba yung mga dyan? Bakit hindi ka nagngangawa? Ngayon, na nag-declare si VP Sara, tsaka ka lang gumawa. So ano ibig sabihin mo, Katunying? Kasi nga, nag-declare na mga Duterte, kaya nasaktan ka. Pero nung hindi nagsasalita ang Duterte mapatungkol dyan, waimik ka. Sa madaling salita, one-sided ka. Gago! Dahil bata ka nga nila. Gago! Ang galing. Ang galing Katunying Galing Katunying Tagal-tagal na may dynasty dyan sa gobyerno, ka lang gumawa dyan. Nung narinig mo lang na tatakbo yung mga Duterte, iyak ka na naman. Galing ni Katunying. Sila naman ang nagdedesisyon. Kaya ako, total naman sinabi ni VP Sara, hindi lang natin alam kung magkakatuluyan, Mainam na nga rin siguro, magsitakbo na silang lahat. At nang sa gayon ay magkaalaman na rin ng magiging pasya ng ating mga kababayan. Pero ano kaya magiging itsura ng ating hindi mo malaman dito niyo mapaghahalataan to. Alam mo, Katunying, ramdam kita. Alam ko hirap ka na din. Pero iaangat niya ang Duterte, sabay papasukan niya ng alam mo yun, yung makulay na salita. Ano kaya mangyayari sa bayan pag ganito ng ganito? Di ba?
Alam mo yung tipong gusto niyang i-promote ang Duterte kaso naiisip niya, bata nga pala ako ni Mamsi. Nasa likod ko nga pala si Mamsi, hindi pwede. Oh, ramdam kita Katunying, nahalata ka namin. Gago! Kawawa naman itong mga ano na to, walang sariling desisyon. ang hirap nun, no? Halimbawa na katulad ko na hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ako nakapag-live, pag hindi ako nakagawa ng video. Kasi dito nawawala yung problema ko eh. Parang stress reliever ko na rin tong pagbablog eh. Pagla-live, no? So, ako, may sarili akong decision ko. Anong gusto kong i-content ko, content ko. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Ang pinagkaiba sa kanila, limitado. Hindi nila pwedeng i-promote yung iba kasi nga malilintikan sila. Kawawa naman. No? Kawawa, no? Kawawa, Tunying. Wala decision, sarili. Ay, naku po, kawawa naman itong mga to. Yan ang hirap kasi sa inyo. Ba't ba kasi kayo nagpapakontrol? Kung gusto nyo kumita ng pera, magsipag kayo, mga hayop kayo. Di ba? Magsipag kasi kayo. Hindi yung nagpapakontrol kayo, anak ng titing. Tingnan nyo kami, ang sarap-sarap sa pakiramdam ng malaya kami. Tingnan nyo Banateros. Di ba? Ang laya namin, wala kaming iniintindi. Kapag pinalakpakan namin yung ginawa ni Marcos, gawa ng okay naman, di ba? Nasa ano namin yun na kapag mali, banatan, pag tama, palakpakan, di ba? Walang magagalit sa amin, walang sumasaway. Kasi nga, wala kaming kailangan sundan, wala kaming kailangan sundin. Hindi namin kailangan na sundin namin yung utos nung isa. Hindi namin kailangan na, uy, sundin nyo itong ito, sundin mo itong ito. Wala kaming ganun eh. Tingnan nyo sa kanila, may ganung role sila na kailangan, eto lang yung sundin mo, mag-stick ka lang dito, kailangan wala kang kailangan na talagang diretsuhan ka lang. Hindi ka pwedeng tumingin sa side mirror kasi kapag tumingin ka sa side mirror, malilito ka. Ang lalim nun. Ba't napunta sa side mirror hype na yan? Gago! Diba? Parang nagda-drive ka lang yan eh. Kailangan focus ka lang sa daan. Huwag kang tumingin sa side mirror mo kasi may sexy, oh. Ano ka? Mawawala ka sa focus sa pagda-drive. Hindi sa amin mga Banateros, kung mapapansin nyo ha, wala kaming niintindi. Kung anong gusto namin sabihin, sasabihin namin. Kapag may tamang ginawa ang administrasyon, pinapalakpakan namin. Pag may mali ang ginagawa ang administrasyon, binabanatan namin. Kapag may tama kaming napapanood, pinupuri, pinapalakpakan namin. Pag may mga mali kaming napapanood, binabanatan namin. Kasi nga, doon yung malalaman na wala talagang nagmamandu sa amin. O katulad niyan ako, bilang isa sa mga Banateros, o halimbawa, lagi ko napapanood sa mga live nila, sa mga comment eh. Si Jay Guevara, utusan ni Banat ba yan? Si Jay Guevara, utusan ng Banateros yan. Ha? Ganun yung lagi ko nababasa. Ngayon, paano ako nagiutusan? Ultimong, halos di nga kami nag-uusap eh. Kung anong gusto ko sabihin dito, magmura man ako, mag-mention man ako ng mga pangalan dito, walang utos, walang may nag-utos sa akin nun. Kagustuhan ko yun. Kaya nga minsan napapakamot na lang sa ulo si Banat Bay. Katulad nung mga nireveal ko nung nakaraan, marami akong minention. Oo, talagang minens sila nun. Gago! Diba? Talagang minens sila nun. Nung minention ko sila. Oh, diba? Tingnan nyo itong mga to, hirap na hirap, kawawa naman, oh. Ng ating Senado, no? Kung sakasakaling magkatuluyan, yung mga binanggit ko sa inyo kanina. Ay, nako. Run, Neri, run. Uy, ba't bumalik? Ano yan? Bakit ganyan? Ba't may... gusto mo pa magpakis sa akin, anong Cortez, mahiya ka sa bunganga mo. Parehas tayo magkasing laki tayo ng bunganga. Tigilan mo ko, hindi kita type. Nakanguso pa tong hype na to. Akala mo naman type kita. Natingin mo sa akin, kalagkaring lalaki?
Yung sumusuan mo pa ako sa ads sa video mo, akala mo naman siguro madadala mo ako ng ganyan. Sira ulo ka ba? Tulfo yun eh. Tapos, andyan pa, si Senator Raffy Tulfo, anak ng bakang dalaga, nagkaloko-loko na. Masama. Kung nagpe-perform naman ang Dynasty, ano masama? Ibinoboton Tama ka naman. Kung nagpe-perform man ang Dynasty, anong masama? Ang masama niyan, yung mga yung mga naunang Dynasty na nandyan ngayon sa gobyerno, hindi nagpe-perform. Hindi umuusad. Walang magandang impact sa Pilipinas. Ngayon, kung nakikita mo, di siguro ang ibig sabihin dito ni Katonying, walang impact yung dynasty ni walang impact yung Romualdez Marcos Talagang tagilid, talagang bagsak. So kaya nga ngayon kinakabahan to si Katonying na hindi kaya baka matulad sa Romualdez at Marcos ang Duterte kasi dynasty yan. Oh. 'Di ba? Yun yung ibig sabihin ni Katonying. Huwag kang mag-alala, Katonying. Hindi mangyayari 'yun. Gago! Katonying, hindi mangyayari 'yun. You believe me, ha? You believe me, hindi mangyayari 'yun. Hindi matutulad sa dynasty ng Romualdez Marcos ang dynasty ng Duterte kapag nagkataon, ha? Hindi mangyayari. Don't worry, ha? Don't worry, ha, Katonying. We love you. Loves ka ni Ma'am Shitars. Ay, naku po. Kawawa naman itong mga to. Sabado na masyado. Sila naman ang nagdedesisyon. Kaya ako, total naman sinabi ni VP Sara, hindi lang natin alam kung magkakatuluyan, ano? Mainam na nga rin siguro, magsitakbo na sila lahat. Magsitashimo, hi, buhay, Parbalina, okay lang. Banata, bakatansa. Galinato, Prada, Sigat, mga Duterte. Nakichismis lang kayo sa akin. Yan po ang malaking balita ngayon. Lumabas na po sa mga pangunahing balita ngayon yan, sa mga telebisyon, radyo at mga news website. Doon po sa kabubukas lang po ng kanilang mga YouTube at wala pa na tayo na rin si Katonying ngayon, no? Ang nagsabi pong tatakbo sa pagka-senador, ang kanyang ama at mga kapatid ay ito pong si VP Sara Duterte. Bahala na kayo sa buhay niya. Ano kaya nangyayari sa bayan natin? Alam niyo, Limit na nga, ang pinagtataka ko lang talaga, Katonying, ba't parang takot ka? Diba? Yung ano niya, yung sinasabi niya bahala kayo, ano nang mangyayari sa Pilipinas. Bakit? So ibig sabihin, pinatunayan mo lang, Katonying, na wala talagang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Partida, Katonying. Magpinsan niyang nandyan. So, ang galing ni Katonying, nag-gets na kita. So, ang ibig sabihin pala ni Katonying, kasi sabi niya, ano ba yan, bahala kayo kung anong mangyayari sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nakikita na ngayon agad ni Katonying dahil sa dynasty ni Romualdez at ni Marcos. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Katonying ay wala talagang kwenta ang Marcos at Romualdez dynasty ngayon. Kasi ano niya na diba, ano niya na sinasabi niya na wala ngang kwenta. Kaya medyo kinakabahan siya kapag nangyari na sa mga Duterte. Kaya nga ito nga, Katonying, huwag kang mag-alala. Ramdam kita. Gago! Salita ni Marcos yun, ni Marojas nung tumakbo siya yun. Oo. Huwag kang mag-alala, Katonying. Ramdam kita. Gago! Don't worry, hindi mangyayari yan. Kung ano yung nangyayari ngayon, na walang kakwenta-kwenta sa Pilipinas, ginagawa ng magpinsan, hindi mangyayari yan pag nagkataon na makaupo ang mga Duterte, Gago! Ayan mo. Ako mismo ang maglalakad sa'yo. Sasabihin ko sa mga Duterte na huwag nyo nang patulan si Katonying. Kawawa naman. Gago! Ang ating bansa ay napakaswerte. Ano? Maswerte tayo dahil meron po tayong ayuda? Swerte po tayo dahil meron tayong ayuda. Wait lang, tingnan natin kung ano sasabihin niya.
lawak na malaking populasyon ng mga kabataan na magiging kinabukasan po ng ating bayan. No, akala mo yun, alam mo yung Katunying, ine-expect ko ipopromote mo si Marcos eh. Yung pala, sasabihin mo, meron tayong malawak na populasyon, mga kabataan. Akala ko, meron tayong presidente na kayang manipulahin ng taong bayan. Mali, sorry, mali. Meron tayong presidente na mapagmahal, mapag-aruga, ramdam ang kahirapan sa Pilipinas, na kayang ituwid ang West Philippine Sea, kayang ibenta ang Pilipinas sa mali. Ba't ganun? Mali yung sinasabi ko. Akala ko yun may lalabas sa bunganga ni Katunying eh. Oo, biglang sumegway. Ba't hindi mo pinopromote yung Katunying, yung presidente mo? Naklanteting si Katunying. Huwag kang ganun, Katunying, na nagiging parang si Romualdez ka na rin, plastic. Gago! Diba? Yan din expect ko. Kaya nga natin ulitin natin sa pagbitaw niya ng salita, kala ko yun ang sasabihin niya. YouTube at wala pala tayo sa YouTube. Sa Facebook, ang nagsabi pong tatakbo sa pagkasenador, ang kanyang ama at mga kapatid. Ano kayo sa buhay niya? Pakinggan niya. Ano kaya nangyayari sa bayan natin? Alam niyo, ang ating bansa ay napakaswerte, diba? Ang ating bansa ay napakaswerte dahil ang Pangulo ay sino? Maswerte tayo dahil meron po tayong Pangulo. Malawak na malaking populasyon. Hindi tayo na mali. Gago! Okay na akala ko ipopromote mo na Akala ko ipopromote na ni Katunying, hindi pala. Populasyon pala. Tama naman siya, okay. Kabataan na magiging kinabukasan po ng ating bayan. Napakapalad po natin dahil binili. Katunying, tatakbo ka ba ng senator? Pang senator yung mga linyahan mo Iyaan po tayo ng Panginoon ng tinatawag po na natural resources. Natural resources na talaga po namang kaiinggitan ng ibang mga bansa. Ngayon, sira na. Ayaw nang pumunta ng ibang bansa dito. Ayap ka, Katunying. Iyaan din po tayo ng magandang kultura. Ano po? Wala na. Hindi pinromote. Ba't hindi mo pinromote yung amo mo, Katunying? Kahiya-hiya ka. Huwag ganun, Katunying. Pangit yung ginagawa mo. Dapat pinromote mo. Oo, huwag kang ganun, Katunying. Ang pangit ng ginawa mo. Dapat, naku. Bawas. Ma'am si Tars, bawasan mo ng 50,000 to. Gago! Ma'am si Tars, bawasan mo to bawasan mo. Okay, dito tayo sa dito naman tayo guys. Sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa sinabi ni BP Sara. So ito po, panoorin po natin yung kanyang sinabi. No, ito nga may mensahe si Senator Bato de la Rosa. Ito, Sen Bato, Sen de la Rosa, medyo nabigla sa anunsyong tatakbo sa Senado sina Rodrigo, Paulo at Basti Duterte. Ay, mayroon pa. Ito pa. BBM. Nagulat sa desisyon ni BP Sara. Ay, nako, share nyo to guys. Maganda to. May nakita akong video rito.